Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Robin Padilla at Kiko Pangilinan nagpang-abot. Talagang magsusuntukan ito. Parang ganun mga kababayan, muntik nang magkasakitan. Panoorin po natin mga kababayan, bakit sila muntik magkasapakan. Kasi po mga kababayan, itong si Kiko Pangilinan, akala mo kung sino? Sisigaw-sigaw kay Robin Padilla. Pinalagan ngayon ni Robin Padilla. Lumuhod tuloy itong si Kiko Pangilinan. Pinadapa sa lupa. Mga kababayan ko, panoorin po natin. Naku po, mamaya ipakita ko sa inyo yung sigawan nilang dalawa kasi nauna si Kiko. Mga kababayan, si Robin Padilla pumalag. Naku po, panoorin nyo po mga kababayan yung away na ito. Naku po, talagang mainit sa Senado. Nagkakabardagulan, bugbugan na. Ito po, kinakamayan po. Ayaw makipagkamay ni Robin Padilla. Tila binastos kasi ni Kiko Pangilinan ang pagka-senador ni Robin Padilla dito. Mga kababayan ko, kita nyo po. Ayan, ayan na. Ayan, muntikan na. Muntik nang suntukin mga kababayan. Naku po. Grabe. Ayan, nagkakainitan. Oh, ayan po. So ngayon mga kababayan, ito po. Ipapakita ko sa inyo. Robin Padilla maghahain ng reklamo. Ito po. Ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Ayan, sabi dito mga kababayan, inireklamo ni Senador Robin Padilla si Senator Kiko Pangilinan saan niya ipagsigaw sa sesyon ng Senado. Dahil dito, pansamantalang sinuspindi ang sesyon. Naku po mga kababayan, nag-aastang powerful itong si Kiko. Pinalagan ni Robin ngayon mga kababayan. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Pangilinan? Excuse me, nasa akin President, po yung floor. Senator Padilla has the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. O ito po mga kababayan ko, ito po yung buong bakbakan ni Robin Padilla. Ito po mga kababayan ko. Ito yung buong sigawan at bakbakan po nila. Bakit inirereklamo ni Robin Padilla itong si Kiko? Ano ba ang kabastusan na ginawa ni Kiko na nag-aastang makapangyarihan? Nakakala mo kung sino? Mga kababayan ko, sisigaw-sigaw na akala mo nasa kanto. Akala mo bossing na mayor sa kulungan. Ngayon po mga kababayan, pinalagan ni Robin. Ito po ang buong kwento. Bakit umabot sa tila magsusuntukan ng dalawa? Naku po, ito na po. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of President. tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President. Dito kasi mga kababayan, ang ipinaglalaban ni Kiko Pangilinan at ang kanyang mga kapwa, yung mga bumoto, gumawa ng resolusyon na pinapasurrender itong si General Bato. Mas gusto nila na isuko si Bato
Mga kababayan ko, kaya dito, nag-init ang ulo ni Robin Padilla. Tapos itong si Kiko, mga kababayan, nag-aastang pulis. Sisigaw-sigaw. Parang Trillanes na akala mo kung sino. Panoorin po natin mga kababayan, paano po napahiya ito. Mas gusto nilang isurrender si Bato. Ako po. Point of order, Mr. We were going to Point of recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Pa- Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? Ayan mga kababayan ko. Nakita nyo po ang pagsigaw-sigaw ni Kiko Pangilinan. Nakala mo kung sino? Anong karapatan mo para sigawan ng kapwa mo senador? Bossing ka ba? Kiko Pangilinan. Tapos gusto nyong isurrender si Bato. Hindi nyo ginalang ang soberanya ng Republika ng Pilipinas. Gusto nyo isuko ng Senado si Bato. Ano kayo, mga hilo-hilo? Ano, si Magdalo ba kayo? Si Trillanes ba kayo? Tito Soto ka ba? Gaya-gayahin mo si Tito Soto. Di ba mga kababayan? Inilihim na merong warrant of arrest pala sa ICC. Hindi man lang ibinahagi ang impormasyon na ito para nakapaghanda ang Senado, para hindi nangyari yung bugbogan na nangyari na isang usaha agent ang binugbog ng armadong NBI. Bakit ililihim mo? Huhudasin nyo ang Senado? Babastusin ng ibang ahensya? Gusto nyong isuko si General Bato sa dayuhang banyaga? Sa dayuhang hukuman? Sinasabi ni the new SP ng Senado, buti na lang mga kababayan, si Alan Cayetano ang pumalit dito kasi may nalalaman sa batas. Marunong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas at ang soberanya. Dito kay Iskol Bukol, aba mas gusto pang hudasin ng kapwa Pilipino para lang pagbigyan ang sariling interes ng ibang bansa ng banyagang hukuman. Bakit hindi nyo idaan sa lokal na hustisya ng Republika ng Pilipinas? May sariling batas na umiiral ang ating Republika. Bakit gusto nyo isuko si Bato? Gusto nyong magaya kay Tatay Digong ito? Nasaan ang pagmamahal nyo sa bayan? Nasaan ang pagmamahal nyo sa Republika ng Bansang Pilipinas? Gusto nyo sunod-sunuran
at lumuhod sa banyagang bansa. Isusuko nyo ang kapwa Pilipino. Para saan? Para mawala ang inyong kalaban sa politika? Para kayo ay manatili sa mga posisyon na wala naman kayong ginagawang maganda na ikabubuti ng bayang Pilipinas? Yan ang sinasabi ni Allen Cayetano at ni Robin Padilla. Bakit nyo isusuko si Bato? Nagbabato ba kayo? Mga kababayan, nakakabwisit. Sabi ni Robin Padilla, ito po. Kabwisit, Yeah, no? for clarity, former Senate President, one, Gigigil ako eh. asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No, so the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Now, as Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me, it was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung Hindi ganun pinayagan ang man kayo, they're my witnesses. I'm just Senate President. So ang sinabi ko Dito mga kababayan, ipapalusot pa itong si Iskul Bukol na sa una pa lang meron na siyang kinalaman o siya na yung utak para pumasok ang NBI para hulihin si General Bato. Hindi nakalusot si Soto kay Cayetano dito dahil may hawak siyang papel. First hand, alam na ni Tito Soto na may warrant of arrest. Hindi man lang niya ibinahagi sa Senado para nakapaghanda ang Senado sa maaaring mangyari. Tignan na bulagang Senado. Dahil kay Tito Soto na walang utak, nagkagulo-gulo. Gustong isuko ang kapwa Pilipino sa banyagang hukuman. Tito Soto, buti na lang sinibak ka. Yan ang sabi ng taong bayan. Wala kang kwenta. Para kang Judas Iscariote sa panahon natin. Kung may Judas sa panahon ni Kristo, ngayon sa panahon ni Tatay Duterte, may Judas na kagaya mo. Gaya ni Trillanes, Judas, Hestas, Barabbas. Mga kababayan, hindi ba kayo nanggigigil? Ako nanggigigil ako mga kababayan bilang Pilipino. Mahal ko ang bandila natin. Ipaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Ako, ikaw, at ang bayan ko, tayong lahat ay Pilipino. Dugong kay Manggi. Purong Pilipino. Ano, mahal nyo ang banyaga? Gusto nyong lumuhod sa mga puti? Hindi ba kayo nanggigigil mga kababayan? Gusto nilang hudasin ang kapwa Pilipino nila? Gusto nilang isuko si Bato? Yan ang sinasabi ni Allen Cayetano dito. Bakit nyo hihilingin na si Bato ay surrender namin? Mga baliw ba kayo? Gigigil ako, sabi ni Cayetano dito. Tuloy natin. Naku, nanggigigil din ako. sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? So, yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, Sir, nakita nyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na namin hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So, Senator Pia, you were there, so please feel free to speak. For full disclosure, I asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi niya, ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo?
And then medyo hindi niya na sinagot 'yon. So that's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin niyo, gawin niyo, because I asked, what is your objective na i-serve yung warrant? Yes. So may kasamang habulan. And basically the answer seems to be yes. And He did say yes, but And Major was it General no? Samonte said that at 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just O kita nyo, the arrest was just coordinated. The copy of the warrant of arrest is not allowed to distribute to their co-senators. Hindi pwedeng i-distribute. Ibig sabihin mga kababayan, planado, sikreto, garantisado na inilihim ni Soto. Hinudas, Hestas, Barababas. Tignan nyo mga kababayan ko. Saan kayo nakakita ng Senate President mas gustong ipahuli ang kapwa senador? Isipin nyo, mga kababayan, kine-checkpoint yung mga senador natin na binoto natin. Kine-checkpoint ng NBI doon sa gate nila. Ano yun? Pinasok na ng kawatan ang Senado. Yan ang sinasabi ng mga kababayan natin at ni Alan Cayetano. Kahit binabas niya si Alan Cayetano, na interview ko ito one-on-one. Kahit binabas niyo sa 10K, at least hindi siya kurakot. Mas gugustuhin ko na si Alan Cayetano ang maging Senate President kaysa sa walang utak na binabas na ng taong bayan dahil sa gusto niyang ipahuli si Bato. Diyos ko po, Tito Soto, isa kang Judas Barabas. Ako po, sabi nila, sabi ni San Pablo Joaquin ng Toronto, Canada, layo ng nanonood. the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Yes, but I clarified that I do not believe that the actual manner. So there are two issues, no? Was it coordinated, which they're saying that they're disputing that. Secondly, the manner in which they carried out the order. Senator... Mr. President, just to put on record, the parliamentary status is that Senator Padilla made a manifestation and he is about to be interpellated by Senator Marcoleta. And so we thank the gentleman for allowing our colleagues to interject. But before we say something, Mr. President, I just wanted to add to what our colleagues mentioned dahil yung mga osaan natin na nagpapakamatay for the Senate institution, Mr. President, pakita natin sa kanila, Mr. President, that we are all out in defending them. Ako po, Mr. President, nandun mismo ako doon sa Senate clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Mr. President, bugbog sarado siya. Dito sa video, kuha mismo ng staff ko, Mr. President, kinukuha, sinakay, pinilit isakay doon sa sasakyan. Tapos umalis. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy, lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Kakatapos lang ng training niya to be part of OSAA. And yet, Mr. President, ito yung naranasan po niya sa Senate premises, Mr. President. Kaya hindi lang po yung medical treatment ang aming hinihiling, Mr. President, pati ho legal, Mr. President, ibigay natin what we can do
Because Mr. President, kung walang magpa-file ng kaso sa mga ito, ako mismo magli-lead to file cases against these people, Mr. President. Thank you, Mr. President, and may we now recognize Senator Rodante Marcoleta for his interpellation. Thank you, Mr. President. Thank you. May I just state, Senator Padilla, so all of this is preliminary. An investigation is going on administratively, but yun nga, I urge the Committee on Rules to take charge so that we can get all of the facts, because apparently, even with just 24 senators, history repeats itself. Di ba? I mean, there's been several senators arrested, attempted to be done here, and that's historical. Even during the first parliament, ginagawa ng mga hari at reyna yan, hinaharas minsan, or minsan legitimate. So anyway, thank you for bringing it up, and you have the floor, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights, sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So May we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're been now... waiting. Ayan, mga kababayan ko, kita nyo po ang
asta-astahan si Kiko Pangilinan. Kaya inirereklamo ni Robin Padilla ito po. Reklamo si Senator Pangilinan. Ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Pangilinan? nasa akin President, po yung iba ang floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Ayan mga kababayan ko, talagang bardagulan. We voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. Ayan mga kababayan ko, talagang bakbakan po ito. Asta-astang umaastang Trillanes itong si Pangilinan. Tignan nyo po muntik magkasuntukan dito, ayaw kamayan ni Robin Padilla. Ayan baka may mainit talaga ito. Kasi si Sharon Cuneta yung kanilang minamahal Mukhang may bitterness sa dalawa. Hanggang mainit. Ayan, muntik na ayaw ng kamay ni Robin. Yan, sinabi dito mga kababayan, ako pa tinapon mo ito po. Ito. Sabi dito mga kababayan, buti na lang may camera kundi may bumagsak na sa flooring. Ayan muntik nang magkasuntukan. Mga kababayan, buti na lang may camera kundi in grade Senator Robin Padilla on Tuesday attempted to confront Senator Kiko Pangilinan on the Senate floor following a heated exchange over parliamentary remarks linked to discussions involving Senator Bato de la Rosa, International Criminal Court. Nako, nagka-tensyon. Buti na lang may camera kundi. Nakasuntok. Ako natakot sa ito. Ito nga naninigaw. Ito nga naninigaw. Ako natakot. Ito ko ibabigay kayo ng sigaw at tumatubod. Okay ba yun? Gusto talaga ni Pangilinan mga kababayan na si General Bato ay isurrender sa ICC. Si Tito Soto, Ping Lacson, Rapi Tulfo, sila Hontiveros, sino pa? Basta yung minority na bago na itinakwil ng kapwa senador, ayan yung gustong gumawa ng resolution para ihatid si De La Rosa sa ICC. Kita nyo mga kababayan, mga Judas Barabas sa mga ito.
Ayan po mga kababayan, ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Mabuhay po.